Magandang araw mga kabayan. Welcome back sa aking YouTube channel kung saan walang pinipili, walang kinikilingan at diretso lang ang usapan. Sa video na ito, balikan natin ang isa sa mga pinaka-ikonikong biro at pahayag ni dating Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga salitang may tawa, may patama pero may malalim na mensahe lalo na para sa kapulisan. Kung mahilig ka sa political chika, totoong kwento at mga pahayag na talaga namang pinag-usapan noon hanggang ngayon, nasa tamang channel ka. Kaya bago natin simulan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka lagi sa mga bagong balita at usapang Pilipino. Tara na, simulan na natin! Gusto pa na niya istorya? Ano oras na? Ito, 8:38. Okay. Pwede pa ho. Ako talaga, matindi talaga ako. Yung matindi ako pag, lalo na yung mga kriminal. Minsan, binigyan ako ni, namatay na yon, Colonel Ariola, yung ang nagpalit kay Lorenzana dito sa 75th Battalion, Ranger Regiment. So, one day, pumunta sa bahay, very early, sabi niya, Mayor, may encounter kahapon. May na-recover kami na carbine. May mahilig ako sa baril. Ano ito? Parang bago. Talagang bago pa. Green. Yung green pa yung balot. Sabi ko, salamat ha. So, yun na yan. Tapos yung asawa ko, yung unang asawa ko, si Merman, pati si Inday, 16 years old pa yan, paalis sila. In my excitement, sabi ko, dali. Mag-toothbrush lang ako tapos maglamos. Wala nang ligo-ligo. Wala, buwantang judurat, diretso. Sabi ko, hatid ninyo ako sa barracks. Barracks ang tawag namin yung, kasi sundalo yan noon eh. Pagdating ko, tumindig yun si Abaday, yung chief of police. Oh, Mayor, sabi ko, may binigyan ako ng army ng para hindi ako illegal possession. Isyuhan mo ako ng galing sa opisina ninyo sa property na inyo to, tapos mission, memorandum receipt and mission order para madala ko sa labas. Puno ako doon. Dumating itong mga pulis na buang kasi sabi ko, may tao noon na yung over. No, yung ano pa, ang mga babae niyan, it was fashion na, it was Devo at that time na mayroon kang ganon. Fad yun eh. Pero may isang mga gago dito, lapitan yung babae tapos sabihin, pwede mahiram sandali kasi may hood up dyan. Tawagan lang namin si Mayor. Gamitin nila yung pangalan ko. So, ang tao, ano kaagad? Si Mayor. Di ibigay, itakbo na. 3 beses na. Di sinabihan ko yung police dyan, tang-ina sabi ko, pag hindi nyo nahuli, bantay kayo sa akin. I'll give you 24 hours. So, gano'n ang takbo ng events. So, maya, yung police na kahuli, dumating. Sabi niya, Mayor, nahuli na namin yung magnanakaw ng radyo. Gusto mo dalhin namin dito? Bugin ko yung putang inang yan. Sabi ko, maraming media dito datingan. Doon lang sa 41st building, ito yung sa Army noon, PC. Police na ngayon yan, quarter. Kaya puntahan ko lang. So, di ba, basket yan sa likod mo yun. Sabi ko, hindi. Umaya, yun ang usapan. Dito mga police, mga babae, lapit, maraming pinipirmen chief of police. Maya, bigla lang nung, dito nakaupo ako dito, nakatalikod. Sabi niya ni Abaday, sa tangin ng Abaday, sarap patayin na eh. Sabi, yan o. Ano? Yan. Yun lang sinabi niya, yan. Nakita ko butas yung t-shirt, nakatsinelas, ang kuko, pag dumi pa ng yawa, tumindig ako.
Tingnan, tumindig ako. Nag-iba na ang mukha ko. Sabi ko, putang ina ka. Ibisi siya doon sa mga dalawang policewoman. Hindi nila napansin yung drama, evolving na drama. Putang ina ka. Bas. Paglabas, di ba parang concert doon na sa harap ng, yung standby ng polis, parang nipahat. May bambo. Parang waiting room doon, mga polis. Paglabas, sabi ko, lika, tang ina ka. Ilan ang radyo na nakaw mo? Sabi mo sa ito, barilin kita dito. Ang sagot niya, Mayor, 3 man lang yung hindi ma-account. Ako ano? Account ko pa yung putang ina ka. Kakawat. May batuta. Sabi ng pulis, sir, bawal ng batuta ngayon. Putang ina. Tingnan, yung mga pulis may kawa. Siyempre, kawa ng mga, nagti-chip in yan sila ng ulam, gulay, gano'n, may perasong karne. Kawa naman talaga ako sa kanila. Sabi ko, pumunta ako doon sa kanya. May bambo na kaganon. Kinuha ko yung plywood na hindi pa na sunog lahat. Pero may pulis dyan, 4 ha. Pati yung pulis ko na driver, si Sunny. Bigla kayo ang kamay mo dyan. Wala pa rin nagsabi na, Mayor, ano ang gawin mo? Paglagay ng kamay, putang ina, yung 3 kuko, umalo siya. Tapos nagtindigan ng mga pulis, sir, bakit sir? Yung driver ko, ginanon ako. Sir, gano'n mo, sir, saan na, sir? Sabi ko, hindi ba ito yung magdanako ng radyo? Siya, hindi, sir, yung property officer namin, sir. Napabaskan niyo siya, wala, retire na. Putang ina ka. Di account ka pa, hindi mo account, let's say ka, kawat na, dami ang kamay mo dyan. Talagang todo na, nakita ko talaga yung kuko na tumindig. Sabi, sir, si Kanyos, yan ang property officer namin. Putang ina ka. Let's say ka di, umalis ko, sabi ko yung papel, yung serial number, iniwan ko sa babae. Halika na ka. Gawaan mo ako niya. Kunin ko ngayong hapon. Sabi mo, please, sir, ito si ka. Ano ito si kanyo, sir? Gano'n na yan. Gago yan. Hindi na nagsabi, sir, bakit mo ako? Sabi ko, ikaw kayong mga polis, uturuin kayo. Ba't hindi niya ako binigil? Sabi niya, sir, masama na kasi ang mukha mo eh. Akala namin may kasalanan din talaga si Kanyos. Mas bagay, sabi niya, hindi niya ma-account 3 radyo. Ayun. Ganon. Yun, polis yun ha. Hindi kriminal yun. Isipin mo yung kriminal. Tapos naawa ako, 1 week after, kita ko nakasiminto. Sabi ko, Kanyos, tarantado ka pala. Sir, sorry talaga, sir. Kasi akala ko nung tanong ka na hindi na turn over ng mga, alam mo, gago yung mga pulis. Pag matransfer yan, dala-dala nila yung isa. Ganon yan. Pulis? Pulis pa iyo. Kaya kita ko, sabi ko sa driver ko, siya itong gago sa ito nakatira. Sa malayo yan, sir, sa boundary ng Davao City, Panabo.
Binilihan ko na lang ako, bilihan mo na ng motor para pambawi. Wala ng kamay, nagkaganon. Ang gago namang Tanyos, siyempre napahiya siya na budyakan siya. Ikot-ikot siya doon sa barracks. Napalo nga, pero tingnan mo naman. Ang pulis, ang love-hate kami ng pulis eh. Paglabas ko sa barracks, may 4 na mga gago talaga yung mga pulis. Nakaganon. Sir, hampasin mo ang kamay namin, sir.